Hi everyone! Good afternoon! Welcome back to my channel. And before we can proceed guys, hello to all solo parents, to all OFW kabayan. And this episode guys, this is the part 2 of my real life. Before we can proceed, please watch the episode 271. And this is my real life experience of my secret of my journey of my viral episode 3. So you can watch also the episode 3 because this is a connected of our real life story part 2 of 271 episode. Yun guys. So bago po natin panoorin, uulitin ko po, panuurin muna natin ang ating 271. Ayan, adjust ko lang po guys itong ano natin yung 271, episode 271, part 1, and this is 272, part 2 ng aking real life. So, this is a very, very short lang po na story kasi, ayan guys, pasensya na kung medyo emotion tayo of this episode guys kasi we can recap the previous no in within 4 years because I amiss no talagang na-amiss po ko at talagang na overwhelmed po ko talagang sobrang grateful ko from the God kasi one of my work of episode 3 is nag-viral, nag-trending. Lalo akong umiyak dahil sa nangyari kahapon. So ito na nga guys, abangan nyo na at panuurin nyo na po at mag-comments lang po kayo down below pag mapapanood nyo po yung 270 at 269 to 70. Okay, episode 270 I think so. Ayan, in-upload ko na rin po yan ang ating my secret place. Ayan, so um, i-upload ko po yan kahapon, no? I-upload ko po yan ngayon pala, sorry. Today is Saturday. Okay, so i-upload ko tonight. Panuurin nyo po yung visiting of my secret place. So that's why I'm realized to make it a part 2 to connected of this viral video of episode 3. Ayan guys. So medyo confused no, nagugulan tayo. Ganito lang po yun guys. Panoorin po natin ang 271 part 2 connected po sa nag-viral video ng episode 3. But before we can start guys, is I would like to say thank you to all my viewers, to all my subscriber, to support me to achieve my journey guys. Ayan. So, grabe. Ito na nga guys. Panuurin nyo, tapusin nyo from the start ng part 2 up to end. Baka sakali pong makakatulong ang aking munting simple vlogs no to share my as a very very strong woman sa mga solo mother, solo parents na nawawalan na po ng pag-asa. Ayan, parang ano na rin to guys, motivation in life, no, na my real life, my real story of my life, no. Ayan, wala po tayong script. So, for now, guys, ayan na nga, bago tayo mag-start, nag-i-edit pa ako, nag-work pa ako, guys. Ayan, kung nakikita nyo. So, this is my work now as a digital marketing, guys. So, we can share our experience here as OFW here in Doha, Qatar. Ang iyong super tipid budget meal. Ayan, guys. So, work, fight, fight. Ayan, guys. So, we can start, guys. Please watch first the episode 271 before you can proceed the part 2 of 272. Okay, guys? At this is the connection o connected of my viral video of episode 3. Okay guys, we can start. Ayan guys. So yung sa part 1, ang na-discuss ko po doon guys is paano ko na-achieve ang aking dreams na mag-travel, mag-business travel as an entrepreneur, as a solo mother, as a breadwinner. So, na-discuss ko po doon lahat sa part 1. This is the part 2 ngayon.
yesterday, I'm going on my secret place kasi doon lang po talaga ako namimili because very near in my rooms, so walking distance lang. Every time na na-stress po ko, that is COVID time 2022, 4 years ago guys. So, every time na pumupunta po ako doon, kasi ang nagpapasaya lang po sa akin talaga is yung mga flowers. I love the flowers po talaga. Yan. So, doon lang po ako sa boutique ng flower shop at gustong-gusto ko lagi siyang puntahan. Every time nagpagpapadala po ako ng pera, pinupuntahan ko yun at gusto kong huminga. Kaya that's my secret place. At the same time, doon din po kami namimili, ayan, nagsha-shopping, yeah. So, nung I remember yesterday, because I have a meeting of that place, no, I bring my team also. So, I'm very happy, very supportive po ang aking family team ng aking work of this company as a BDM, no, as a Business Development Management of my company, ayan, to support from my big boss, my boss, my sponsor. So, thank you so much, boss. And also, ayan na nga guys, itutuloy-tuloy lang natin ang real life. No, habang nandoon ako, alam niyo yung, ayan, sorry guys, ngayon lang ako iiyak talaga. Wala pa, naiiyak na ako. Hindi to drama or hindi to scripted kasi, ayan na. I remember guys na banding namin ng mga kids ko doon. Nung COVID is struggle. Lahat po tayo duman si struggle. I remember yesterday kasi kami ng mga team ko, wala kahit 1 real, wala po kaming pera. So, nag-CR ako talaga, umiyak ako nung nag-CR ako. Wala, hindi pa nag-i-start yung video na si CR na ako. Yung natitense ako na gusto kong huminga, gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak. Ayoko ipakita sa staff, sa mga employees. So, I go to the toilet and I cry kasi I remember my bonding of my kids. And of course, my mom. Ayan. Sorry guys. I cry. Umiiyak ako ng hindi dahil sa I give up. No, I never gave up. Umiiyak ako kasi syempre tao lang tayo. May pakiramdam. So until now, traumatic sa nangyari sa COVID because of the COVID that is starting for struggle in life. Lahat naman po tayo apektado eh. So, as a vloggers, of course, para maintindihan po natin lahat, sino ba to? Sino ba tong babaeng to na solo mother, na very strong woman na nag-share ng journey para maintindihan po natin. And these episodes of my real life, guys, is isi-share ko lang, hindi para magpaawa or para magyabang. No, guys. Sinushow ko lang to be strong woman, na maging strong yung mga mommies, mga daddies, na solo parents na nawawalan po ng pag-asa. Ayan, guys. So, this episodes, guys, pagbigyan nyo lang po ko, and 30 minutes, ayan guys, 30 minutes na mai-discuss natin, maximum 30 minutes guys, 20 to 30 minutes of this episode. This is the part 2, no guys. So, ayun na nga guys ang nangyari nung COVID na yun. Yun yung pinakamasakit na hindi ko napaghandaan, na itong lessons na to na natutunan ko nung COVID is yung pagpapahalaga sa perang pinaghirapan mo. Na ang word is, the key is, the conclusion po is, kailangan mo palang pahalagahan ang iyong pera, means expected, unexpected sa mangyayari sa buhay po natin. Until now, until today, sa pag-upo ko pong to, abang nagluluto ko, kumain, at pag-upo ko to, napapaisip po ako as a solo to super tipid mommies na expected, unexpected. You know why, mga mommies, before I start this bago ko I forgot to hug this YouTube, no? Kung alam ko lang from the start
nung sinunod ko lang, nakinig lang ako sa bunso kong anak, na mami, mag-YouTube ka na lang, mami, wag ka nang sa other social media, kikita ka pa. Hindi, ko kasi noon frustrated ako sa business at saka sa focus ako sa mga businesses, struggle sa work, lahat. Hindi ako nakikinig sa mga anak ko. So, yung bunsong anak ko ang gumawa talaga nito to guide me. No, mami, ganito lang yan, ganito, ganito. So, I realized this few weeks ago, nag-viral po. I'm very grateful and thank you to God ang isang episode 3 ko na nagbigay ng chance na yung word ng hope, yung losing na nalulos na yung hope ko Pero naiisip ko yung mga apo ko, to be strong woman, no way. I never give up. That's why, kung makikita nyo ang content ko, I never give up. Please read the description every day, every time you watch the video, guys. Ang dami po kayong matututunan sa description ko po, guys. Ayan. Excuse me. Iyak ako. Every time po talaga na pag-uusapan ng family, yan ang week ko. Talagang mahina ako sa story pagdating sa anak. At lalong-lalo na ang ina, ang magulang. Kasi pag wala ang ina, wala tayo sa mundo. Walang parents. Mawala na lahat, hindi napapalitan ng magulang ang ina at ang mga anak. Ang partner napapalitan, joke. Pero reality talk po tayo. Yan. So, i-proceed po natin yung mga, kung napagdaanan na rin lang mga mamis, mga solo parents, no? Lahat ng mga pinakamamahal kong mga viewers and subscribers, mga manunood ng video ito, as a solo mom, as a breadwinner, from nagmulat ako, ayan, from the start, no, when I was young, talagang tagtad na ng hirap. Kumbaga, nasanay po ako na mag-isa. Naghanap din ako ng father's image. So, parang, kasi sobrang, guys, sobrang busy. Sobrang struggle talaga. Dumaan po talaga sa butas ng karayom, sa sobrang hirap ng aming pamilya. Ayan. So, yun na nga, guys. Naikwento ko na sa part 1. But this one, happy-awan ko lang po kayo ng very short story. Nung bata pa ako, 7 years old, nangarap ako ng pinakamatayog na pangarap. Walang masamang mangarap, guys. Tuwing dumadaan ng eroplano, tuwang-tuwa na kami. Makakasakay din ako dyan. Tuwing may nakikita po akong jeep, or kasi yung lang, kalabaw na hinihila lang, doon lang kami sumasakay. Minsan tuwan-tuwa na kami pag nakakita ng tricycle, kasi nga po anak ako ng farmers at galing po ako ng bundok. Tuwang-tuwa na kami. May mabili lang na tsinelas, halos ayaw namin gamitin. Kahit pud na yung butas ng tsinelas habang nag-i-school. Kumakalaman sikmura ang baon mo lang, masayang-masaya ka na pag egg yung baon mo. So, yun, napagdaanan po natin yung, kung matatandaan po natin, guys, asukal at asin, tuyot, mantika, at tubig nilagyan ng asukal. We are very happy and grateful that time. I remember that one. So, tiniis ko yun, sabi ko, ang bait naman ni God. Yun na nga, guys. Nangarap ako, pagka-graduate ko ng grade 6, this is a very short story, and I'm going to the Manila. That's why I salute to Madam Zainab Haraki. Similar ang napagdaanan namin na na-observe ko sa mga kapatid ko. High school lang po ako noon, mga 14 to 50, second year high school, no? I make the part-time of the canteen. So, instead na kakainin ko, yung mga tira-tira, tinatabi ko lang para may makain yung mga kapatid ko. Tapos, pag may tinatapon na tinapay, yung kapatid ko na pinag-aral ko, pangatlo sa bunso, pinulot niya yung tinapay na may langgam. Siyempre, baby pa lang. Sa sobrang kagutuman, kinakain po niya. Kapitbahay lang namin, tinapon lang yung pandesal, no? So, doon tumingin ako sa kanya, talagang nangarap ako ng gusto. Pagdating ko po ng Maynila, awang-awa ko sa kapatid ko na yan. Pagdating ko ng Maynila, gusto kong mag-artista, mag-modeling,
tumitingala ako sa mga building, sabi ko, makakapagtrabaho din ako sa ganyang kataas na building. Magiging may-ari ako ng isang kumpanya. Kaya ako sinishare guys kasi ba't ako umiyak? Sobrang bait ni God kasi I'm very grateful na kahit anong napagdaanan ko sakit na mayayaman na sakit, nalagpasan ko po guys na I'm alone, na hindi ko kinonsumi ang aking pamilya. Ay, yung ugali ko po guys, hindi po ako nagsasabi ng secret, ng personal life ko sa mga pamilya ko. This is my first time to all of you guys kasi mahal na mahal ko po kayo at sinuportahan nyo din po ako. Ayan guys, wala lang po tayo magbabas, katuwaan lang to inspire ang mga OFWs, na mga solo parents kasi I'm very dedicated. I pray to God before ako mamatay, sana dito may magawa ako na mission as a public servant na gusto kong tumulong sa aking kapwa. That's why I idolize to Madam Ivana Alawi. That's the big story. At yung lost hope ko, nabuhayan ako, si Madam Small nga, nakaya niya kahit mayaman siya ako, mayaman ako sa heart at sa brain ko, na kahit wala akong cellphone, nanghiram po ako na wala akong trabaho, sa loob lang ako ng bahay habang nagpapagaling. Na gusto kong ituloy. Sabi ko, Lord, ako naman, gusto ko naman matupad yung pangarap ko para sa aking second chapter of my life, na sana may bigay ko sa mga apo ko, sa mga taong umaasa sa akin, nagmamahal sa akin, lalo na sa aking mga Children of Charity Foundation for Feeding Program. Ba't ako umiiyak? Kasi ang saya-saya ko. I-continuous ko na nga guys yung mga napagdaanan ng bata ako. So, ang liit-liit na tirahan, ayan, naikwento ko na sa part 1 yan. At nakita ko yung mga kapatid ko, namumulot, si mami, nagkukuha lang yan ng pagkain ng baboy, para lang bayaran siya, naglabada. Ayan, natuto din po akong nag-therapist, very professional ng massage therapist, mga masseuse, kasi nag-training ako sa TESDA, tinuruan din po ako ng mami ko. Yan ang minana ko sa mami ko guys. So, ayun, hanggang sa nag-grow at nag-abroad na rin si daddy. So, ako talagang inalalayan ko, tumayo akong tatay at katuwang lagi ng mami ko. My mom is my best friend enemy. Bakit enemy? Nag-aaway po kami lagi niyan pag nakikita ko siyang parang alam niyo yung nawawala na siya ng pag-asa, na parang alam mo yung syempre being a poor mom, no, na masakit sa ina na hindi mo maibigay yung pagkain ng anak, umiinit ang ulo, napapalo niya kami magkakapatid, but I understand. So, naiintindihan ko yun, kaya nakita ko yung hirap ng nanay ko, kaya ako umiiyak, kung paano niya kami napalaki na 6 na magkakapatid. So, sabi ko, that's why I'm dedicated as a solo mother. So, sabi ko, pwede kong i-share to, na yung mga nawawalan ng pag-asa ng mga solo mother na gusto na magpakamatay, mag-suicide. No, guys, that's why I salute to Madam Zainab Haraki. I'm suicider also, guys. Ayan. But, na-realize ko na hindi pala tama yun. Ayun. So, yun na nga, guys, ang naranasan ko. Continuous ko na. Sa madaling salita po, guys, is nangarap ako. So, nung undoy guys, is ihapyaw ko lang. Wala po talaga akong pang-ticket. Walang tumulong po sa akin. Nag-iisang tricycle ko na hanap buhay as a solo mother, no. 5 yung mga bata. So, binenta ko yun to sacrifice. Kahit masakit bilang ina sa akin. Naiwanan ang mga anak ko. Talaga sinakripisyo ko ng time ng unday dahil wala na po talaga akong makain. Wala na po talaga. At ang lagi kong iniisip, paano na pag nag-college sila? Puro private sila nun. So, lahat ginawa ko. Sobrang hirap ng buhay nung time na yun, nung time ng undoy. Ayan, biktima din po kami niyan. So, muntik na talaga. Natutulog na yung mga bata na umiinom lang ng tubig. Mabuhay lang sila. So,
Bininta ko yung tricycle, sabi ko, sige, paalam ako sa mami ko. So, that's my guilt na, hindi naman guilty na kasi iniwanan ko si mami. Siguro, kung hindi ko siya iniwanan, nasa tabi pa niya ako ngayon, buhay pa siya. Yun ang guilt ko. At nangarap ako kasi nga, para sa mga kapatid ko, pamilya ko, nagsakripisyo ko, kahit masakit na iwanan ko yung mga anak ko. At nanay ko, so, yun talaga. So, that's why, I start 30 years old yata o 35, I'm going to the Singapore. I buy the ticket and have a lot of part-time. Kahit anong klase trabaho o racket ginawa ko para masustain ko yung pag-aaral ng kapatid ko, magkapag-share ako sa mami ko. So, mapabigay ko yung mga tuition fees ng mga bata dahil private, ayan, hanggang sa, yun na nga po guys, hindi nawawala sa akin ang entrepreneur. Hindi lang GC Premier ang nagbigay sa akin, the other entrepreneur pa. Lahat ng networking na sinalihan ko, benta doon, benta na ako ng benta, after the office, lahat, ginawa ko, ginamit ko yung talino ko na binigay ni God. My brain in my heart na mamuhay tayo ng straight. Ayun na nga guys. So, kung nung bata ako, nangangarap po ako na makasakay ng eroplano, natupad. Makapagtrabaho po ako sa pinakamataas na building, natupad. I achieved here in Doha. I work in Palm Tower B as a interior designer. So, minanage ko yon yung office na yon na isang Madam Sheka ang may-ari at tinutukan ko as interior designer sa mga villas. So, yun. Nakapagtrabaho ko, tower yun, Palm Tower yun, talaga nasa 55 floor. Yes, 2 times po ako nalipat-lipat doon sa tower na yun, binigay ni God. Napagtapos ko ang nakapag-share ako ng pagpapatapos ng college ng mga anak ko, kasi college lang naman, medyo nakaalwan ang kanilang daddy na magkapag-share ng pera. But since nung mga bata pa sila, as in sa akin lahat, why I 18 years as a solo mother, guys, is that's my real life, is to fight. Bakit ko sinasabi to, guys? Magtiwala lang tayo kay God at mamuhay tayo ng diretso at wag po nating kakalimutan na magpasalamat po kay God. Ayan guys. So, anyway guys, so ayan na nga, ang episode 3, back to episode 3, andoon po yung COVID time na nangyari dito sa Qatar, na nag-sacrifice po kami. Doon pumapasok po yung na-COVID yung dalawang anak ko, na-COVID din ako, pero pinilit ko bumangon. And then that time, nag-part-time po kami na even in my dreams, guys, hindi ko ma-imagine na talagang nagdadakot ako ng tae ng pusa, sorry sa mga kumakain guys, at aso na, nag-alaga ako ng aso at pusa dito as a part-time, nagluto dahil nawalan po ng trabaho, na-delay ang mga sahod, nawala po yung business ko sa real estate ng mga paupahan, na-block ang na-freeze ang mga bangko ko, naubusan ako ng pera to sustain my mom kasi nagpapagamot na siya ng time na yon. At ang pinakamasakit guys, noong 2023, nawalan ako ng trabaho, nakulong ka na nga, paglabas mo, 3 taong mahal mo sa buhay ang nawala. Minsanan ako binigyan at tinapik ni God dahil sa pagiging bulagsak ko ng biyaya niya na binibigay sa akin, na misbreak out ko, na tumulong. Walang masamang tumulong, guys. Pero, yun, hindi ko na paghandaan. That's why, expected, unexpected ang buhay po natin. So, ang lessons na maibibigay ko po sa inyo, guys, pinakamasakit, instead na iuwi ko na lang guys, at wala pa talaga akong pambayad hanggang ngayon sa 10,000 travel ban ko, because of this amount, 10,000 travel ban, binigyan nila ako ng challenge in life, no? At naging miserable din ang buhay ko to stay here in my rooms within
4 years, no? So, challenge, but it's okay. Hindi ako nawalan ng pag-asa at hoping because I trust Him. Okay, guys? So, yun lang ang aking very short, very, very short na story in my life, my real life. So, be strong, woman. Work, 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 and fight, 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 guys. And panoorin nyo ang episode 3. Thank you for watching, guys. At yan lamang po ang munting mai-share ko. At ayan, pasensya na kayo sa being as very my simple, humble content na super tipid mamis. Abangan nyo po lagi yung pagluluto ko everyday. Isisingit-singit ko po yan, guys. So, ayan na nga. Thank you so much sa YT at binigyan ako ng chance to focus on my work and sa lahat mga subscriber ko and viewers ko na nag-viral ang episode 3, The Bonding of My Kids. Okay, guys. So, may i-clip ko lang lahat-lahat ang motivational ng business, yung mga pinagdaanan namin na tatlo ng dalawang bunsong anak ko, guys, na what you call this, na naranasan mo po namin sa business travel, na bit-bit ko yung dalawang anak ko. So, abangan nyo po yan, guys, sa part 3 nito, how to become a successful solo mother, na nag-successful po, and then, na-go down po ulit, and then they want to catch the shark, the big shark, the what you call this, the journey. Ayan, guys. So, yun ang nakuha natin, yung journey na yun, binigyan tayo ulit ng pagkakataon for the last chance ni God. God is good all the time. Talagang binigyan niya ulit yun sa dinanas ko, at dumaan ako sa butas ng karayom. Magtiwala ka lang sa Kanya, ibibigay niya ulit to stand, move forward, bumangon, mag-hardworking, and ibibigay yan ni God, guys. Walang yumayaman, guys, na nakahiga lang. Time is gold, guys. Okay? So, time is gold. It's very important. And work, 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 and fight, fight, fight of our life. Enjoy our life kasi iisa lang ang buhay po natin. Okay, guys, hanggang dito na lamang, mga mamis. Abangan ang part 3 po nito. At marami pa tayong ikikwento na real life na makakapag-share man lang, guys. Kung ma-share ko, maraming salamat sa mga taong nagtitiwala, sa mga nanunood na ma-inspire ng aking real story, life, no scripted in the camera. Okay, guys, so yun ang lagi nating tatandaan. Be yourself, trust yourself, respect yourself, and honest to yourself, and the most of all, andyan siya na nakakakita sa atin. Ayan, guys. So, magpatawad na lang po tayo. We can forgive lahat ng mga taong nagkaroon ng kasalanan, naging gossip sa atin, humila sa ating pababa, patawarin lang natin sila. Pag nakapagpatawad tayo, surrender to God, and trust Him, and don't lose hope. Okay, guys, yan lang ang aking may share po sa inyo, mga mommies, mga solo parents, mga solo father, and to all people in the whole world as a OFW journey. Ayan, guys. So, abangan ng part 3. Thank you, and comments down below lang po. And please watch the episode 3 to 7.1 before you watch the 272 part 2. Thank you for watching, guys, and please comment down below, like and subscribe, with the notification bell, Galsote family, or Society Galsote vlog. I love you, and I love you, guys. God is good all the time, and I'm sorry if I'm crying, guys. That's the emotion lang po ng ating napagdaanan na may katotohanan. Hindi tayo iyak kung wala tayong nararamdaman at hindi realidad. And we have a speech of freedom, guys. I love you all! Sa lahat naman nagmamahal po sa akin at continuous ko lang po ang aking word. I love you all, guys. Thank you. Thank you so much to all viewers and subscribers. Please watch the part 3. I love you all, guys. Bye! God bless, and God bless us po.